Kakababa lang ni Pangulong Donald Trump sa kanyang unang lipad gamit ang bagong Air Force One at mukhang tuwang-tuwa siya kahit na maraming kontrobersiya dito. Unang-una, ang eroplano ay regalo mula sa Qatar na hindi talaga gusto ng mga kritiko dahil nagdudulot ito ng maraming issue sa etika at seguridad na isang banyagang gobyerno ang nagbigay ng napakalaking regalo na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar sa Pangulo. Pero gustong-gusto ni Trump ang bago niyang Boeing 747 na na-convert na kumpleto sa malalambot na carpet, upuang pwedeng gawing kama, wood paneling at pati presidential seal sa mga seatbelt ng upuan. Nagpasalamat siya sa Qatar sa bago niyang regalo. Pakinggan mo ito, ayon sa ilang aviation analyst, baka hindi talaga ito kumpleto sa kagamitang kailangan para sa internasyonal na paglalakbay dahil wala itong missile detection systems at communications antennas ng lumang Air Force One. Balakpagin ni Trump, dalhin ito sa NATO Summit sa Turkey sa susunod na linggo. Mukhang hindi siya nag-aalala. Makakasama natin ngayon si Matthew R.J. Brodsky, presidente ng Red Axe Strategies at tagapangulo ng American Center for Counterterrorism. Matthew, pag-usapan natin ito. Ang mga tanong tungkol sa etika ng eroplano na ito ay nariyan na mula pa noong simula. Pero ngayon, may mga tanong na rin tungkol sa seguridad. Saan tayo magsisimula? Meron tayong lumilipad na palasyo, parang billboard na nagpapakita ng pwesto ng dayuhang pera sa patakaran panlabas ng Amerika. Sa kasamang palad bilang isang Republikano, palagi naming pinupuna ang administrasyon ni Obama at ni Biden dahil sa pagiging malapit nila sa Qatar. Pero talagang nakuha ng Qatar kung paano magpalawak ng impluensya sa Estados Unidos at kung paano direktang puntiryahin ang mga puwersang makakanan. Tulad ng nakita natin sa administrasyon ni Trump, nakakalungkot sabihing may buong katiwalian. May arkitektura kung saan ang mga pribadong negosyo ay isinasama sa hatian ng ilang miyembro ng pamilya Trump. Kahit negosyo pa ni Don Jr. tungkol sa mga Witkoff, pareho lang. Alam ng Qatar na kaya nilang bilhin ang impluensya ng Amerika at talagang pinagtuunan nila yon ng pansin. At bukod pa yon sa bilyon-bilyong dolyar na ginastos nila sa ating mga universidad sa Amerika na nagbunga ng mga uri ng protesta na nakita natin mula noong Oktubre 7. Kaya isa itong malaking problema. Sa tingin ko, dapat maintindihan ng mga totoong nag-iisip na Amerikano na kailangan natin ng partido na hindi lubusang nabibili ng Qatar at iba pang dayuhang interes sa White House sa lalong madaling panahon. Tama, pag-uusapan pa natin yan mamaya. Pero gusto ko munang talakayin na sabay-sabay, binibigyan ng Qatar si Trump ng Air Force One, namamagitan sa US-Iran peace talks at nag-host ng pamunuan ng Hamas. Ano ang ibig sabihin sa relasyon ng Washington at Doha kung ang presidente ng US ay sakay ng eroplano ng Qatar habang sabay-sabay nangyayari ang mga ito? Ibig sabihin, bukas tayo sa kahit anong transaksyon, kaya pinayagan din nating mangguna ang Qatar at Pakistan sa negosasyon sa Iran. Sa tingin ko, bago pa yun inanunsyo, mahihirapan ka talaga makahanap ng mga karaniwang Amerikano sa Estados Unidos na magsasabing, oo, siguradong isa sa alang-alan ng Qatar at Pakistan ang interes ng Amerika. Kaya malaking problema talaga ito. At talagang halata sa kasamaang palad sa administrasyong ito dahil puro papuri ang sinasabi ni Trump tungkol sa Qatar. Kung babalikan natin, sa tingin ko noong 2017 ang binasa ni Trump mula sa White House na ang Qatar ay isang pangunahing estadong sumusuporta sa terorismo. Makikita mong binabasa lang niya ang inihandang pahayag, mga bagay na karaniwang iniisip ng mga sangay ng gobyerno na dapat sabihin ng presidente. Ngayon, alam na natin ang tunay niyang nararamdaman. Ito yung mga papuri niyang sinabi tungkol sa Qatar, tungkol sa Pakistan. Mula nang matanggap niya ang eroplano, pero bago pa yon, nakakagulat kung ikumpara sa pagtrato niya sa isang kaalyado sa digmaan, gaya ng Israel, na para sa marami ay tinraidor niya. Tama, gusto ko pang pag-usapan yan, pero una, himayin muna natin ito. Ayon sa Wall Street Journal, si Pangulong Donald Trump ay kumita umano ng 300 milyong dolyar mula sa mga bansa sa Gulpo noong nakaraang taon. Ang paraan ng pagkuha niya ng pera ay nagdudulot ng seryosong tanong. Matthew, manatili ka dyan. Babalikan ka namin. Dolyar, 263 milyon ang kinita sa pagbenta ng kalahati ng bahagi niya sa World Liberty Financial, isang crypto venture sa isang entity na suportado ng nakatataas na miyembro ng maharlikang pamilya ng UAE.
Ang natitira ay mula sa mga developers sa gitnang silangan na nagtatayo ng Trump-branded na mga tour at golf course sa rehiyon. At bukod pa dyan, mahigit $1, 1.4 bilyon ang kabuuang kinita niya sa crypto, kabilang ang dolyar. 635 milyon mula sa sarili niyang Trump na meme coin, kahit na tinatayang 764,000 na maliliit na mamumuhunan ang nalugi sa parehong token na yon. Ito rin ang mga estado sa Gulpo na kinakausap ni Trump para sa kasunduang kapayapaan, naglulunsad ng mga digmaan malapit sa kanila at tumatanggap ng presidential na eroplano mula sa kanila. Sabi ng White House, walang conflict of interest dito. Iba ang sinasabi ng mga numero. Pwede nating sabihin, Matthew, gusto kong bumalik sa'yo tungkol dito. Sinabi mong Republican ka at alam mo, ito yung isang bagay na minsan mong inakusahan ang mga demokratiko na ginagawa rin nila. Iba talaga ang sitwasyon na tinitingnan natin dito. Ang tanong ko sa iyo ay kung sa tingin mo ba, tinitingnan ng mga Amerikano ang mga numerong ito, ang mga ulat na ito, at ang bagong jet na ito na may pagdududa. Hindi ko alam kung ginagawa na nila yon, pero yung mga lubos na sangkot sa politika, tiyak ginagawa nila. Siyempre, nagpapakilabot ito sa akin at ganun din sa maraming tao. Pero ang problema sa ganito mga uri ng kasunduan sa pananalapi ay napakahirap talagang himayin. Katulad ng ginawa mo, maganda ang trabaho mo doon, pero hanggang ibabaw lang talaga ang kaya nitong abutin. Meron pang ibang mga kasunduan na tila kasama si Latnik na bahagi ng administrasyon at may mga kasunduang paparating pa sa Kazakhstan. Maraming bagay ang dapat siyasatin. Ang shell company na ito ay konektado sa isa pang shell company na may parehong antas ng pagmamayari. Mula sa anak ng presidente o anak ni Witkoff, kaya mahirap itong subaybayan ng mga tao. Nakakalungkot kasi dati talaga tayong nagagalit sa ganitong mga bagay. Tinawag kong artistang walang ganong talento si Hunter Biden na gabebenta ng mga painting sa halagang milyon-milyon. Na parang pinakahalatang paraan ng money laundering na makikita mo. Walang sinabi yon kumpara sa nakikita natin ngayon, lalo na kapag may mga monarkiya sa gulpo na may napakalaking pera at handang gumastos para makabili ng impluensya. At muli, nakikita natin to ngayon sa Qatar din na bigla na lang tayong gagawa ng pabor bilang Amerika kay Erdogan habang binabantaan niyang lusubin ng Israel kahit na patuloy pa rin niyang pinananatili roon ang mga kagamitang militar ng Russia. Talagang nagpapadala ito ng masamang mensahe. Sana mas pinapansin ito ng mga Amerikano dahil may kasabihan na alam ng lahat, sundan mo ang pera. Dito, masusundan mo talaga ang daloy ng pera. Maaring tumagal ito, ngunit bumabalik ito sa mga dayuhang puwersa at kalaban na hindi para sa ating kapakanan. Tama, Matthew Brodsky, malinaw ang usapan natin. Salamat sa pagsama. Sana magpatuloy pa ito kung mas mahaba ang oras.